Magandang araw! Kumusta na kayong muli mga mag-aaral? Tayo ngayon ay nasa ika-4 na ng linggo ng pagtatalakay sa Araling Panlipunan 7, Kasaysayan ng Asya. Sa araw na ito, muli ko na naman kayong gagabayan kaya siguraduhin ninyong hawak ninyo ang inyong mga learning packets. Ang kasanayan natin para sa araw na ito ay mula sa ating MELS o Most Essential Learning Competencies. Ito ay ang una, nasusuri ang mga yamang likas at mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Pagkatapos ng ating talakayan, inaasahan din na inyong matututunan ang una, na ilalarawan ang mga yamang likas sa mga rehiyon sa Asya. Ikalawa, nasusuri ang mga yamang likas at mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, magkaroon muna tayo ng isang maikling laro. Pamilyar ba kayo sa larong ito? Tama! Ang larong ito ay tinatawag na 4 picks, 1 word. Sa larong ito, aalamin ninyo kung anong uri ng yamang likas ang tinutukoy ng 4 na pictures. At yon ang magsisilbi ninyong clue. Handa na ba kayo? Sige, subukan natin sa unang larawan. Ano kayang uri ng yaman ang ipinakikita ng 4 na larawan na ito? Tama! Ito ay yamang mineral. Mahusay kayo dyan. Sumunod na larawan. Ano man kayang uri ng yaman ang ipinakikita ng larawang ito? Tama! Yamang tubig. Sunod. Ano naman kaya ang yaman na tinutukoy ng 4 na larawan na ito? Tama kayong muli. Ito ay yamang gubat. Para sa araw na ito, ano kaya sa tingin ninyo ang ating tatalakayin batay sa mga larawang ipinakita ko sa inyo? Tama! Ang paksang tatalakayin natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga yamang likas ng Asya. At sa araw na ito, sasagutin ninyo ang tanong na ano ang implikasyon ng mga likas na yaman sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon? Magkakaiba ang mga likas na yaman sa mga rehiyon sa Asya. Sa Hilagang Asya, mayroong malawak na damuhan na mainam pagpastulan ng mga alagang hayop. Bagamat dahil sa tindi ng lamig sa Hilagang Asya, halos walang mga punong kahoy na nabubuhay dito. Ang mga troso mula sa Siberia ang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. Ang produktong panluwas ng rehiyong ito ay ang caviar o itlog ng mga sturgeon, ang malalaking isda na likas sa rehiyong ito. Ang Kyrgyzstan naman ay tinatayang may pinakamalaking deposito ng ginto sa mundo. Samantalang, ang Tajikistan naman ay may 3 uri ng yamang mineral. Ang metalikong mineral tulad ng ginto, mineral na panggatong tulad ng natural gas, at industriya ng mineral tulad ng phosphate. Pangunahing industriya naman ng Turkmenistan ay ang natural gas.
Ang Uzbekistan naman ay isa sa mga nangunguna sa produksyon ng ginto sa buong mundo. Ang mga lambak ilog at mga mabababang burol ng mga bundok ay may produksyon ng pagkaing butil na nakatuon sa pagtatanim ng trigo, palay at barley. Gayon din ng bulak, gulay, tabako, sugar beets, sibuyas, ubas at mansanas. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop tulad ng baka at tupa, nagkakaroon ang mga tao ng lana, karne at gatas. Sunod naman nating pasyalan ay ang Timog Asya para malaman natin kung ano-ano ba ang mga halimbawa ng likas na yaman sa rehiyong ito. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa mga bansang kinabibilangan ito. Palay ang mahalagang produkto dito, bagamat may mga pataniman din ng trigo, jute, tubo, at mga gulay. Pinakamahalagang likas na yaman sa India ang mga lupa, lalo na't higit ang mga kapatagan at lambak na pinagyayaman ng mga ilog ng Indus, Ganges at Brahmaputra. Malaki rin ang reserba ng bakal at karbon sa bansang ito. Sa mga baybaying dagat ng Pakistan ay matatagpuan ang mga gubat-bakawan. Makapal at mayabong ang gubat sa timog kanlurang Sri Lanka na hitik sa puno ng mahogany at iba't ibang uri ng palm. Sa gitnang bahagi ng Sri Lanka, lalo na sa mataas na lugar, ay makikita ang mga kagubatang evergreen, samantalang sa hilaga at silangang bahagi nito ay naroon ang mga punong ebony at satinwood. Sa ibang bahagi ng rehiyon tulad ng Afghanistan at Bangladesh ay may paghahayupan o pag-aalaga ng mga hayop. Malaki ang pakinabang ng Indian Ocean sa rehiyon dahil sa pagtustos nito ng iba't ibang yamang dagat. Ang mga pangunahing yamang mineral din sa Timog Asya ay ang batong, apog, bakal, carbon, natural gas, langis, tanso, asin, at ginseng. Sa Timog Silangang Asya naman ay may lupain ng Myanmar at Brunei na malawak ang kagubatan. Tinatayang nasa 84% ng kagubatan sa Brunei ang nagsisilbing panirahan ng iba't ibang uri ng unggoy, ibon at reptile. Sa kagubatan naman ng Myanmar ay matatagpuan ang napakaraming puno ng teak sa buong mundo. Matatagpuan din sa mga lambak ng Irrawaddy River at Sitang River, ang pinakamatabang lupa sa Myanmar. Samantalang sa Pilipinas ay maraming puno ng palm, mga kahoy, gaya ng apitong, yakal, kamagong, ipil, pulang nara. At sa bansang Pilipinas din ay nangunguna sa buong mundo sa produksyon ng langis ng nyog at kopra. Ang kalabaw, baka, baboy, kabayo, kambing at manok ang karaniwang inaalagaang hayop sa rehiyong ito. Sa paligid ng Mekong River at Tonle Sap ay may iba't ibang pananim. Ang ilog na ito o mga ilog na ito ay matatagpuan sa Cambodia. Sa yamang mineral, malaki ang deposito ng langis at natural gas sa Indonesia at ang mahigit na 80% ng langis sa Timog Asya ay nanggagaling sa bansang ito. Gayon din ang mahigit na 35% ng liquefied gas sa buong daigdig. Liquefied gas din ang pangunahing mineral na matatagpuan sa Malaysia.
Sunod naman nating puntahan ang Silangang Asya. Ang mga bansang China, North Korea ay mayaman sa deposito ng mineral. Nasa China ang pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium, tungsten at carbon sa buong daigdig. Sakop ng China ang 7% ng lupa sa buong mundo na maaaring bungkalin at ito'y pinagtataniman ng iba't ibang uri ng pananim. Pangunahing pananim nito ay ang palay na siyang nangunguna sa produksyon sa buong mundo. Salat sa yamang mineral ang Japan, bagamat nangunguna ang bansang ito sa industrialisasyon. Gayunpaman, nagtatanim sila ng mga punong mulberry upang maging pagkain ng mga silkworm, kaya nangunguna ang Japan sa industriya ng telang sutla. At ang huli ay ang Kanlurang Asya. Ang Kanlurang Asya ay sagana sa mga yamang mineral, partikular na ang langis at petrolyo. Ang Kanlurang Asya ay sagana sa yamang mineral, partikular na ang langis at petrolyo. Malaki rin ang produksyon ng langis ng mga bansang Iran, Iraq, United Arab Emirates o UAE, Kuwait at Oman. Karamihan sa mga bansa sa rehiyong ito ay may natural gas, tanso, bauxite, potash, zinc, magnesium, phosphate, at iba pa. Pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig ay ang Saudi Arabia. Sa agrikultura, nagtatanim ang mga taga-Kanlurang Asya ng trigo at barley sa mga oasis. Pangunahing produkto ng Iran ang trigo, barley, palay, bulak, mais, tabako at mga prutas. Paghahayupan din ang karaniwang gawain ng mga taong naninirahan sa mga lugar na bulubundukin at mga desyerto gaya ng Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia at Turkey. Nangunguna naman ang Iraq sa produksyon ng mga dates. Nangunguna naman ang Israel sa produksyon ng dalandan. Ayan, natunghayan na ninyo ang mga likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya. Ngayon naman, ano kaya ang implikasyon ng mga likas na yaman sa pamumuhay ng mga Asyano mula noon hanggang ngayon? Tama. Sa agrikultura, pinagmumulan ng pagkain ang mga likas na yaman. Halimbawa yung mga barley, trigo, na mula sa pagsasaka. Sunod ay matutugunan ng mga pangangailangan ng mga bansang may malawak at matabang lupa. Sunod naman, gumagamit ng makabagong makinarya sa pagpapalaki ng produksyon. Kaya ang mga implikasyon ng kapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano. Yan. Sa larangan ng ekonomiya naman, napapaunlad ang ekonomiya bunsod ng masaganang likas na yaman. Bukod pa dito, pinagkukunan ito ng mga hilaw na materyales. Ginagamit din ang mga likas na yaman sa pagluluwas at panustos sa mga pagawaan. At huli, ginagamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya sa pagpapataas ng antas ng pambansang kita. Yan ang mga halimbawa ng implikasyong dulot ng yamang likas sa pamumuhay ng mga Asyano.
mula noon hanggang ngayon. At dito nagtatapos ang ating aralin patungkol sa mga likas na yaman sa Asya at ang implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Ngayon naman, ako ay mag-iiwan sa inyo ng isang katanungan. Bilang isang mag-aaral, ano kaya ang iyong magagawa upang malinang ang kapaligiran sa komunidad na iyong kinabibilangan? At dyan nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!